Hello everyone, tayo po ay dadako naman sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan, mangyaring i-click mo muna yung subscribe button at pindutin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Ang teksto po mga kapatid na ating tatalakayin ngayon ay nasa unang Pedro 3, 10 hanggang 16. Now mga kapatid, ang ating pag-uusapan, ang ating topic ngayon ay ang katangian ng tunay na matuwid. Now baka tanungin ninyo kung ano yung mga katangian ng tunay na matuwid. Mayroon po tayong 4 na dapat malaman kung ano yung mga katangian ng tunay na matuwid. Ang una po na dapat nating malaman na mga katangian ng tunay na matuwid ay ang kanyang dila ay puno ng kabutihan. Ang sabi po sa verse 10, unang Pedro 3:10, sapagkat ang mga nagnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. So napakalinaw mga kapatid na yung nagnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila. Yung tunay na katangian ng matuwid ay yung kanyang dila ay puno ng kabutihan dapat, hindi yung kasamaan. So pag sinabing puno ng kabutihan ang kanyang dila, ibig pong sabihin mga kapatid, ginagamit yung ating dila sa pagpupuri sa Diyos, ginagamit sa pag-encourage, ginagamit sa pag-comfort, sa pag-care sa buhay, sa pag-preach sa salita ng ating Panginoon. Alam nyo ba mga kapatid na ang mga anak ng Diyos ay alam at kabisado kung paano gamitin ang dila. Sabi po sa Kawikaan 10:19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Dito din po sa Kawikaan 10:20, ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Sa Kawikaan 21:23 naman, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Kaya mga kapatid, bilang mga matuwid, bilang mga anak ng Diyos, alam natin kung paano natin gamitin ang ating dila. Ang dila mga kapatid, pag naghasik o nagbuga ng kabutihan, wala pong masasaktan. Walang mapapahiya, walang panghihinaan ng loob, walang gulo, walang away, walang tampuhan. Maasahan sapagkat ito ang tunay na katangian ng tunay na matuwid. Sabi po sa unang Pedro 3:12, but the face of the Lord is against them that do evil. Ang katangian ng taong masama mga kapatid, masama din ang dila. Sabi sa Kawikaan 12:19, ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Sa Kawikaan 24:1 hanggang 2, ganito din po yung sinabi, huwag mong kainggitan ang mga makasalanan, ni sa kanila ay makipagkaibigan. Ang nasa isip nila ay laging kaguluhan at ang dila nila ay puno ng kasinungalingan. Kaya ang gamit po ng dila mga kapatid, depende kung anong klaseng tao ka or anong klaseng tao siya. Sa Santiago 3:9 hanggang 11, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. Yung sinabing ito ang ginagamit natin, yung dila po ang tinutukoy niyan. Kung basahin natin yung context, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Verse 10, sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupurit, panlalait, hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Ibig sabihin, hindi po pwedeng i-mix. Diba? Iba yung nature ng matuwid, iba din yung nature ng masama. Kaya hindi po dapat i-mix bilang mga anak ng Diyos. Kasi hindi pwedeng paghaluin yung tubig tabang at tubig alat. Iba yung source nun. Kaya ang dila ng taong matuwid, ang katangian po ay puno ng kabutihan. Pangalawa na dapat malaman
kung ano yung mga katangian ng tunay na matuwid. Sinusunod ang kapayapaan. Nasa verse 11. Sabi po sa verse 11, sa unang Pedro 3, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. So matapos mong talikuran ang masama, gumawa ka ng mabuti, nahanap mo yung kapayapaan, ito daw yung dapat mong sundan. Kaya meaning, yung katangian po ng taong matuwid, sinusundan ang kapayapaan. Bilang mga anak ng Diyos, bilang itinuring ng Diyos na matuwid, nasa atin na yung kapayapaan at ito na ngayon ang ating sinusundan. Alam niyo ba kapatid, kapag ayaw natin ng kapayapaan, ayaw nating mamuhay sa kapayapaan, ayaw nating sundan ang kapayapaan, magkakaroon ito ng hindi magandang epekto sa ating pangkalusugan. Mayroon pong hindi kinaya yung stress, kaya yung iba nagpakamatay. Example na lang po dyan si Judas. Hindi makayanan ni Judas yung stress sa kanyang pagkanulo kay Jesus. Kaya siya ay nagbigti ayon sa Biblia. Yung paninira ng ibang tao sa atin. Kung sinusundan natin yung kapayapaan, huwag agad maniwala at siraan din natin. Diba? So kung mayroong naninira sa atin, mayroong nagsishare sa atin, huwag agad tayong maniwala. Mayroon din na expert sa ibang doktrina, pero yung ating doktrina, hindi natin alam. Kung sinusundan po natin mga kapatid yung kapayapaan, magsanay tayo sa ating sariling doktrina para may kapayapaan at hindi magkaroon ng kampi-kampi at pagkabahabahagi sa iglesia. Dahil kung iba yung doktrina na dala ng kapatiran, magkakagulo-gulo. Kaya dapat magsanay po tayo sa aral na nandito sa atin. Kung mayroong bantang gulo para sa unity, sa pagmamahalan sa iglesia, huwag sakyan, huwag makiisa, huwag sulsulan, kundi gawan natin ng paraan na maging mabuti ang lahat. Sabi po sa Mateo 5:9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. So mga kapatid, ang katangian ng tunay na matuwid, sinusundan ang kapayapaan. Pangatlo po na dapat nating malaman kung ano ang mga katangian ng tunay na matuwid. Mapagmalasakit sa mabuti. Nasa verse 12 and 14 po yan. Pero ang aking ipapakita sa inyo ang verse 13. Ang sabi po, at sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Yan. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay mapagmalasakit sa mabuti, hindi ka malilimutan ng tao. Walang mang-aapi sa'yo, hindi ka masasangkot sa anumang kaguluhan, igagalang ka nila, susuklian ka rin ng kabutihan. Kung sakali, may mang-api, may umusig, may manira sa atin kahit namumuhay naman tayo sa kabutihan. Sabi po sa unang Pedro 3:14, at sakali mang usigin tayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. So yan sabi ng Bible, mapalad pa rin tayo mga kapatid kapag tayo'y inusig dahil sa ating mga nagawang kabutihan. Blessed pa rin tayo. Importante po mga kapatid, malinis po tayo, na wala po tayong ginagawang masama sa ating kapwa at tapat tayo na lingkod ng ating Panginoon. Malapit din po mga kapatid yung pabor ng Diyos sa mga gumagawa ng mabuti. Dito naman sa unang Pedro 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. So mga kapatid, yung katangian ng tunay na matuwid ay mapagmalasakit sa mabuti. Pang-apat po na dapat malaman kung ano ang mga katangian ng tunay na matuwid, taglay ang mabuting budhi. Verse 15 and 16. Ang sabi po, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol
sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. 16. Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Ano po mga kapatid yung halaga ng mayroong mabuting budhi? Pag may nagtanong sa atin mga kapatid, nakahanda tayong magpaliwanag o sumagot sa pag-asang nasa atin. Ngunit ang sagot na may layunin, sagot na may pag-ibig, sagot na may kaamuan at takot. Yung mayroon tayong mabuting budhi para sa kanila. Mayroon kasing tinatawag na constructive criticism at mayroon din namang tinatawag na destructive criticism. Katulad na nangyari kay Jesus Christ. Constructive criticism po yun. Kung saan, nang pumunta po siya doon sa templo, siya po ay nagalit. Kaya yun po ay correction niya sa tao. Mayroon namang tinatawag na destructive criticism na nais lang po ay ang manggulo, magpasikat, nang bibitag lang. Layunin na mapahiya tayo o ang mga organisasyon. So, mga kapatid, tayo naman, ang sa atin ay ipakita lang natin yung mabuting budhi natin. Pag may nanlalait o nang alipusta, panatilihin lang po natin yung mabuting budhi natin. Maging mahinahon at magalang lang. Kung ipinapahiya nila tayo, tayo naman ay ipapahiya sila sa ating mabuting paraan ng pamumuhay at pag-uugali. Kung mapansin po natin mga kapatid si Judas, ipinagkanulo si Jesus, ngunit alam naman niyang walang kasalanan si Jesus. At patuloy lang si Jesus na nagpakita ng magandang layunin. Ngunit si Judas mismo ang napahiya sa kanyang ginawa. Kung mapansin din po natin na tinukso ni Satanas si Jesus, sabi po sa Mateo 4, 8 hanggang 11, na kung saan dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ngunit sumagot po si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Kita nyo? Napahiya po doon mga kapatid si Satanas. Sapagkat si Jesus, ginagawa lamang po niya ang tamang layunin niya, ang mabuting budhi na nasa kanya. Kaya tuloy, si Satanas mismo napahiya sa kanyang bitag. Kaya mga kapatid, anuman ang katungkulan mo sa church, worship leader ka man, musician ka man, Sunday school teacher ka man, leader ka man, preacher ka man, soul winner ka man, ipakita lang yung sincerity, yung tamang layunin ng pamumuhay, ang tapat na pagpapagamit sa Diyos, higit sa lahat, yung mabuting budhi. Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpapagamit sa Diyos ay hindi patalinuhan. Hindi po yan pagalingan, kundi ang sinseridad at yung sinasabing tapat na puso. Kaya mga kapatid, ipamuhay natin ang mga katangiang taglay natin bilang matuwid dahil sa biyaya po yan ng Diyos. Kaya maging huwaran at may katapatan. So mayroon po tayong 4 na dapat malaman kung ano ang mga katangian ng tunay na matuwid. Ang una po, ang kanyang dila ay puno ng kabutihan. Pangalawa, sinusundan ang kapayapaan. At yung pangatlo, mapagmalasakit sa mabuti. At yung pang-4, taglay ang mabuting budhi. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating video. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa muli, tayo naman ay magkita-kita sa aking mga susunod na upload. Salamat po at siyempre huwag kalimutang mag-subscribe. God bless everyone.